kabila ng kanyang suspensyon, nananatili pa rin sa kanyang opisina sa Kapitolyo si Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Nagpahayag naman ng suporta ang ilang department heads sa provincial capital kay Acting Governor Agnes Magpale. May report si Chona Carrion ng GMA Cebu. Nandito pa rin si suspended Governor Gwendolyn Garcia sa kanyang tanggapan sa provincial capital. 2 araw na siyang natutulog sa kanyang opisina simula nang suspindihin ng Malacanang sa kasong usurpation of authority o pagsaklaw ng kapangyarihan ng kanyang dating vice-gobernador. Kaninang umaga, nagkaroon ng misa sa loob ng kanyang opisina na dinaluhan ng hanggang 30 niyang taga-suporta. Pagkatapos ng misa, nilapitan sila ni Garcia pinagyayakap pero hindi na siya nagbigay ng pahayag sa media. Bagamat todo higpit pa rin ang seguridad sa loob at labas ng Kapitolyo, bahagyang humupa naman ang tensyon. Di tulad itong nakaraang gabi nang magkagirian ng mga pulis at mga taga-suporta ni Garcia nang subukang tanggalin ng mga pulis ang mga tent sa Capitol grounds. Natuloy na rin kagabi ang pagtanggal ng mga pulis sa mga tent at upuan ng mga supporter ni Garcia. Ayon sa PNP Regional Director, maximum tolerance ang ipatutupad nila sa Kapitolyo. Ang DILG Region 7 naman, sinasabing wala pang utos ang DILG Manila na sa pilitang paalisin si Garcia sa pwesto. Sa opisina naman ni Acting Governor Agnes Magpale, nagsagawa rin ng isang misa kaninang umaga. Dumalo ang mga department heads at kinilala na nila ang kapangyarihan ni Magpale. Si Provincial Treasurer Roy Salobre ang nagpahayag ng suporta sa ngalan ng lahat ng department heads. Sabay anunsyo na matatanggap ng mga empleyado ng Kapitolyo ang kanilang Christmas bonus na 30,000 pesos. Natural kay I have here the order coming from the Department of Finance to report to Bamagnas. Kahapon ay nagbanta si Magpale na kakasuhan niya ng administratibo ang mga department heads na hindi susunod sa kanya.